Kanino ka bilib? Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Simbang gabi na po. Simula na ng taunang paghahanda at pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nagsugo rin kayo kay Juan at binigyang patotoo niya ang katotohanan. Ipinaaalala ko ito dahil sa inyo para maligtas kayo. Ngunit hindi ko hangad ang patotoong mula sa tao. Isa nga siyang ilaw na may sindi at nagniningning. At ginusto niyong magalak pansamantala sa kanyang liwanag. May patotoo naman ako na higit pa kaysa kay Juan. Ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatotoo na sinugo ako ng Ama. Minsan, naisip ko na hindi ko masisisi ang mga tao noon na higit na naniniwala kay Juan Bautista kaysa kay Jesus. Kasi ba naman, mula sa paglilihi hanggang sa pagsilang kay Juan Bautista, naging talk of the town siya at ang kanyang pamilya. Siguro, kung uso na noon ang social media, tiyak, nag-viral ang balita ng paglilihi ni Isabel na nag-menopause na. Lalo na ang pagkapipi ni Zacarias na nakapagsalita lamang nang isulat ang pangalang Juan noong ipinanganak siya. Samantalang si Jesus ay ipinaglihi at isinilang na nakatago sa paningin ng mga tao. Bagaman ekstraordinaryo rin ito. Tanging ang mga pantas at mga pastol lamang ang nakaalam ng kanyang pagsilang. Kapanalig, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin naalis ang pagpapahalaga natin sa panlabas na kaanyuan, katanyagan o estado ng buhay bilang batayan ng kredibilidad. Kaya naman, napilitan si Jesus na banggitin si Juan bilang patotoo sa kanyang mga salita at gawa. Kahit na hindi niya ito kailangang gawin. Si Jesus ang katotohanan, ang Diyos Anak na nagpakilala sa atin sa mapagmahal at maawaing Diyos Ama. Patuloy siyang nagpapakilala at nagpapadama ng pagmamahal at pagkalinga sa mga karaniwang tao at pangyayari sa buhay natin. Do we recognize God's revelation to us in the ordinariness of our everyday life? O baka naman, gaya rin tayo ng mga Hudyo na hindi matanggap si Jesus dahil ang nakita nila sa Kanya ay isang ordinaryong tao lamang. Kapanalig, hingin natin sa banal na Espiritu na buksan ang ating isipan at puso upang makilala at madama si Jesus tuwing magpapakilala at magpaparamdam siya sa atin. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.